I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos tungkol po dito sa isiniwalat ni dating Senator Antonio Trillanes dito kay Magalong. Dahil alam nyo naman ito, si Magalong masyadong madaldal sa social media, no? At sabi niya nga marami po siyang alam tungkol po dito sa mga congressman. Kaya nga hinahamon siya kung pangalanan. Hindi niya masabi-sabi po ito. Ngayon, si Senator Trillanes mga kababayan, may binunyag siya. At isa pa mayroong pong bali-balita ngayon na si Magalong Kuno at saka si dating DPWH Singson na itatalaga o itatalaga ni Pangulong Marcos Jr. bilang sa Independent Commission sa pag-iimbestiga. Kung ako tanungin nyo guys, disagree po ako. Kasi si Magalong talagang makadeterte yan. Si Singson ay, dilaw po yan. So I hope the President magiging aware po siya. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, baka sabutahin lang siya ba, no? Dahil hindi mo alam ang mga koneksyon ng mga ito. Mas preferred ako kay General Torre, General Marbel, at kay NBI Director Santiago. Mas the best po sila dun. Sa totoo lang. Abogado yan si NBI Director Santiago So ngayon, sabi po ni Senator Trillanes dito, tingnan nyo mga kababayan. Sabi po sabi ng politiko, former Senator Antonio Trillanes IV just put Baguio City Mayor Benjamin Magalong on the spot about the rock knitting scam in Benguet. Ayan Diyan dapat magiging aware ang Pangulo. 'Di ba? Magiging aware dapat ang Pangulo dito. Delikado po tayo diyan. Hindi po natin alam ang maaring mangyayari kasi minsan masasabi natin ang mga tao pwede silang maging balat sibuyas, kunwari pula. Pero pag binuksan mo ang totoong layunin nito, dilaw pala at saka berde. Kaya maging maingat ang Pangulo sa pag-a-assign ng mga tao na dapat pagkatiwalaan dapat. Nako, guys. Hindi tayo pare-pareho ng kaisipan, pero kailangan, alam nyo, hindi ako fans ni Trillanes Pero guys, remember, kahit papano nakatulong kaya yan. Sila po yung nagsampa ng kaso noong 2017 sa ICC, labang kay Digong. Nasaan ngayon? Di ba? See? Ayan ito. Sabi dito, talagang hindi pwedeng pagkatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos si Mayor Benjamin Magalong bilang isang member ng Independent Commission dahil sa pahayag ito ni former Senator Trillanes. Tama. Magiging aware. Sana mga kababayan, kung sino po sa inyo dyan, paki-message nyo na lang ang Pangulo doon sa isumbong nyo sa Pangulo. Mahina kasi ang internet ko sabihin nyo na wag nyo nang kunin si Magalong bilang Independent Commission. Dapat marami tayo mag-message doon para makita ng Pangulo, guys. Malaking tulong po yun. Mahina ang internet ko dito. Bakit nga ba hindi ibinunyag ni Magalong kung sino ang nasa likod ng 36 billion rock knitting scam sa Benguet hanggang ngayon? Alam nyo, ito si Senator Trillanes. Hindi naman kasi basta-basta magsalita ito na walang katotohanan. Matapang niya talaga ito sinasabi sa social media. Alam po natin ng iba, medyo ina-underestimate ang pagkatao ni Trillanes. Baka hindi nyo alam guys, dating cum laude ito sa PMA, correct me if I'm wrong. Yata, valedictorian nung high school. Basta ito, may katalinuhan si Trillanes mga kababayan. Sa mga isiniwalat niya nga talaga namang may katotohanan kasi ito nag-iimbestiga rin itong taong ito. Hindi ko talaga gusto ito si Trillanes, pero sa mga ganitong klaseng mga post
na sinasabi niya, medyo may punto siya rito. Ito, bilang warning ito sa Pangulong Marcos Jr. na kailangan pumili siya ng tamang tao. Totoo naman yung sinabi niya, talagang loyal ito sa Duterte. Hindi, totoo yan mga bes. Isisingson, wala din ako tiwala doon. Dilaw yun eh. Former Senator Antonio Trillanes IV just put Baguio and Baguio City Mayor Benjamin Magalong on the spot about the rock knitting scam in Benguet. Dapat ang imbestigahe. Kumbaga, dapat yun ang imbestigahe. Nabubulol tuloy ako. Kaya nga, mga nganib ngayon, ang mga ibang politisyan nasangkot sa mga ganyang mga klaseng kickback. Bakit? Pag ito itinayo ang Independent Commission, malamang maraming nagpipresenta. Kukunin mo ako, Mr. President, tutulungan kita. Maaring ganun. Pero kung ako si Pangulong Marcos Jr., yun talagang pagkakatiwalaan niya. Magiging aware siya dito mga bes. Ay nako. Trillanes has a challenge, Magalong, to drop the names of those involved in 36 billion rock knitting scam in the province. Biro mo yun. Dapat nga, di ba? Dapat nga imbestigahin ito. Itong 36 billion, ang laki eh. Tama yung sinabi ng Pangulo sa interview niya kay Miss Vicky Morales. 20 years na, dekada na ito ng pangungurap ng ibang politisyan. 2003 pa ito, guys. Biro nyo yun? Grabe, di ba? Kailangan imbestigahin yan eh. Saan galing yan? Saan napunta yung 36 billion? Bakit yung tuba Benguet? Substandard. Ba't gumuho? Ano nangyari? Sila po ang mga opisyalis dyan, sila po ang LGUs. Supposed to be, alam nila yung mga konkreto na mga materialis na ginagamit. Di ba? May alam ang mga yan eh. Bakit since umpisa pa lang? Na gumagawa sila dyan, dapat alam ng mga LGUs yung tamang yung mga materials na ginagamit. Kung ito po ay substandard or hindi maganda, dapat konkreto dapat. Kasi yung Baguio delikado po yan talagang mabangin eh. According to Trillanes, Magalong told him way back in 2022, who were allegedly pulling the strings behind the flood control anomalies, but the former senator noticed that ex-police official has yet to reveal a single name, since asking whether it's out of fear or loyalty to the Duterte. Ala kayo. Totoo naman talaga eh. Maka Duterte to guys diba involved din ito sa SAP 44 noon? Well, kayo na pong balang humusga dito mga kababayan. Noong 2022, sinabi ni Mayor Benjamin Magalong sa akin kung sino ang mga nasa likod ng 36 billion rock knitting scam sa Baguio, Benguet. Ang tanong, bakit hindi niya ito inilalabas hanggang ngayon? Takot ba siya dahil kaalyado niya ang mga Duterte? Trillanes said on Facebook. Diba? Siyempre hindi talaga sila maka voice out noon or magbunyag sa social media ng panahon ni Digong. Sigurado tumba mga yan. Public Works, former Public Works Secretary Manuel Bunuan earlier disclosed that the rock knitting project for flood and slope protection started during the administration of former President Rodrigo Duterte. The use of rock knitting was held in late 2023 upon the directive of President Ferdinand Marcos Jr., he added. Alam nyo naman si Secretary Bunuan, tahimik yun pala, involved din sa kickback to. Ay alam nyo naman ang expose ni Senator Lacson, di ba? Nabanggit doon, kakutsaba niya ito yung mayor ng Candaba, si Maglante ba to? Loyal to Duterte, Trillanes there, Magalong to name the Benguet 36 billion rock knitting scam corporate. Tagay! Nako po. Ito, guys, kailangan natin mag-pray na wag kukunin ni Pangulong Marcos ito sa Independent Commission. Nako, Mr. President, parang awa mo, wag na. Kung may time kayo at malakas ang internet nyo, mag-send kayo doon sa website ni Pangulong Marcos Jr. Isumbong nyo sa Pangulo na wag kukunin yan. Di ba? Pwede nyo naman siguro i-screenshot ito. Itong sinabi ni Trillanes.
pwede naman sabihin doon. Mahina kasi internet ko, hindi ako makakapasok eh. Sa totoo lang, nako mga bes, kayo na pong bahalang humusga. So yun mga kababayan, ano po ang komento nyo? Kayo na pong bahala. See you again guys on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Agapan natin to.